upang makibahagi sa pag-aaral mula sa mga banal na Espiritu Santo. At tunay nga ang bawat isa dahil sa kahilingan ninyo ay napagbuksan kayo mula sa kaharian ng Diyos na makapangyarihan. Mula sa apat na sulok ng munduyan na ito, na kung paano ang mga anghel ay nandiyan na nagbabantay sa bawat isa sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan at katahimikan upang marinig ang lahat ng mga minsay na tunay na aming ihatid at aming ipapasalamat sa inyo. Na kung paano kayo nakipagkaisa sa anibersaryo ng tungkulan ni Kristo, sadyang mapalat mula sa Panginoon ng tunduyan na ito. Mula pasimula ay nandyan ang pag-iingat ng bawat isa sa paghakbang ng inyong mga paa upang makarating kayo sa mga panahon na ito. Maraming mga pagsubok sa mga daan na siyang tunay na hinanda ng Diyos na makapangyarihan na masupid. Nandiyan na minsan natitisod ang bawat isa, subalit patuloy na humahakbang. Minsan nandiyan ang kalikuan, subalit nandiyan na tumatawag kayo sa Diyos na kapangyarihan ay tunay na binibigit kayo ng mga anghel upang kayo ay makalakad sa tunay na hinanda ng Diyos na matutulog. At kung kayong mga anak ng minamahal, magampanan ang bawat tungkulin ng bawat isa. Sadyang mapalad kayo dahil ang puno ng daan na ito ay nandyan ang tungkuan ng Diyos na makapangyarihan na siyang tunay na nangako na kung masusungan niyo ang kanyang mga daan ay tunay na nakapagmaman ng bawat isa. Na kung paano ang simula ng mundong ibabaw na ito, na siyang tunay na nilikha ng Diyos na makapangyarihan, na siyang tunay na kanyang inanyuan mula sa kalupan, kalawakan man o karagatan. Sadyang mapalad kayo dahil kayo ay inanyuan din ng Diyos bilang isang tao at napitan na saksihan ninyo ang kanyang nilikha. Kaya nawang bawat isa sa inyo nandiyan ang pagtitiis ng bawat isa. Na kung paano niya rin kayo'y naniniwan. Binigyan niya kayo ng mga mata upang masaksihan ninyong kagandahan ng kanyang mundo. Binigyan niya kayo ng pandinig upang marinig ninyong mga anak na minamahal ang pagdalo ng pagragasan ng tubig na kanyang nilikagalan din sa mga. At patuloy niya rin kayo binigyan ng mga bibig upang ito'y magsalita sa ngayon sa kanyang mga gusto. Ganon din ay pinagkaloob niya sa inyo ang iyong mga paa at kamay upang kayo ay humakbang at magtrabaho. Na kung paano niya nilikha ang buwan at bituin sa kalangitan na siyang magliliwanag sa gabi ng kanyang nilikha. Ganon din nawang bawat isa sa inyo. Na kung paano niya inibigay at inaniwala yung mga puso sa bawat sulat. Na ito ang tirahan ng mga banal ni Espiritu Santo upang magpatuloy kayo na mayroong kabutihan at pag-ibig sa ngayon sa kanyang mga binanggit sa bawat isa. Sa pagtitiis sa bawat isa. Gampanan ninyo
mga tunod. Huwag kayong magdalawang isip. Dahil kung kayo ay mahirapan sa inyong paglalakbay, tumawag kayo sa ngayon sa kanyang sinabi, na kung kayo ay tatawag, kayo ay kanyang pagbibigyan. Dahil ang kabutihan ng Diyos ay tunay na walang hanggan. At sadyang mapalad kayo mula pa simula ay pinunla kayo sa sinapupunan ng inyong mga magulang upang italaga kayo sa ganitong mga pag-aaral karunungan ng Espiritismo, upang kayo rin ay makahikayat at magliwanag sa mga taong nadidiliman sa labas, upang kayo ay isang tuladan sa harap ng Diyos na makapangyarihan ay sadyang tunay na mga anak, na ang bawat tao na natawag mapalad dahil kayo ay niluklok sa ganitong mga gawain. Kayo ay isang instrumento, kayo ay